God. Hallelujah. Glorify your name. We honor your name, O Lord. We glorify your name. We lift your name on high, O God. Hallelujah, Jesus Christ, King of Israel. Hallelujah, hallelujah. Praise be to God. Good morning, saints, all throughout the land, the regenerated sons and daughters which were scattered abroad. Hallelujah. Today, gusto kong pag-aralan natin mga kapatid, praise God, ang napapanahong mensahe tungkol sa dakilang pastor. Praise you, Jesus, glorify your name. Hallelujah, hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, blessed is he that shall not be offended in me. Yan ang sabi ng Panginoon. Bakit ko nasabi ito mga kapatid? Kung susuriin natin mga kapatid, praise God, hallelujah, ang kaganapang nagaganap ngayon sa buong mundo, kahit sa ang panig ng daigdig mga kapatid, o sabihin natin dito na lang sa bansang Pilipinas, sa aking kinaroroonan, hallelujah, praise God, na unti-unti nang binubuksan ang lahat ng mga establishmento, ang lahat ng mga negosyo, ang lahat ng mga paliparan, at kung ano-ano pang unti-unting binubuksan na muli sa publiko mga kapatid, praise God, hallelujah. Ngunit ang natitira na lamang na hindi binubuksan ay ang simbahan. Mga simbahan upang makapagpuri ang mga anak ng Diyos sa may likha ng ating buhay. Praise God, hallelujah, glorify your name. Ngunit, ayan nga, sinabi ng ating Panginoong Diyos, mapalad yaong hindi nakakasumpong ng kapitisuran sa akin. Praise you God, hallelujah. Ano ba ibig sabihin nito mga kapatid, ng mga kaganapang nagaganap na yan? Nasusulat yan mga kapatid, nasa propesya yan mga kapatid, na sinabi ng Panginoong Jesus sa John 16:32, narito ang oras ay dumarating, oo, dumating na kayo'y mangangalat ang bawat tao sa kani-kanyang sarili at ako'y iiwan ninyong mag-isa, at gayon may hindi ako nag-iisa sapagkat ang Ama ay sumasa akin. Behold, the hour cometh, yea, is now come, that ye shall be scattered every man to his own, and shall leave me alone, and yet I am not alone, because the Father is with me. Praise you God, glorify your name. Kaya nga natin na lagi nating sinasabi, inahanap natin ang ating mga kapatiran which were scattered abroad, sapagkat nung sinabi ng Panginoong Diyos, hallelujah, na ako ang mabuting pastor, ibinigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa, hallelujah, hallelujah, ay walang naniwala, kundi maging ang 12 alagad mga kapatid sa mga oras na yon ay may mga pag-aalinlangan. Alam naman natin, kilala natin si Thomas, kaya nga sa oras na ito, inire-rebuke natin ang espiritu ni Thomas, the doubting Thomas, hallelujah. Praise you God, glorify your name, Jesus Christ, hallelujah. Oh, hallelujah. Ang sabi ng Panginoong Diyos, ibinigay niya ang buhay niya ng dahil sa mga tupa. Kaya nga mga kapatid, ito yung oras, ito yung panahon na masusubok natin ang bawat isa mga kapatid, praise God. Ang kanilang mga espiritu, kung saan ba sila nanggaling, sino ba ang nagsugo sa kanila, anong espiritu ang meron sila mga kapatid, praise God. Dalang sabi rin ng Panginoon, mag-ingat din tayo at meron ding mga hindi tunay na tupa, kundi sila yung mga hireling ones. Ang mga paupahan ay tumatakas sa panahon ng kagipitan. Hindi nililingon ang kaniyang mga tupa, ang mga tupa ng Panginoong Diyos. Ang sabi ng Panginoong Diyos, hallelujah, Pedro, kung mahal mo ko, pakainin mo ang mga tupa. Sa ikalawang pagkakataon, tinanong niya muli si Pedro, Pedro, mahal mo baga ako? Sabi ni Pedro, oo po, Panginoon, mahal kita. Alam mo yan, mahal kita. O kung mahal mo ako, alagaan mo ang mga tupa. At hindi pa nakontento ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi niya, Pedro,
Sa ikatlong pagkakataon, tinatanong kita, mahal mo baga ako? Ang sabi ni Pedro, opo Panginoon, mahal kita. Ang sabi ng Panginoon, kung mahal mo ako higit sa lahat ng mga bagay na ito, pakainin mo ang tupa. So, 2 beses niyang sinabi mga kapatid na pakainin mo ang tupa, lagaan mo ang tupa, pakainin mo ang tupa. So, basically, as a shepherd of the Lord God, hallelujah, Jesus Christ, King of New Israel, ang gawain ng isang tinawag sa kaloob ng pagpapastor, sa pagmiministro ng salita ng Panginoong Diyos sa isang kongregasyon ay ang pakainin ang kanyang tupa sa pisikal at sa espiritual, mga kapatid. Hallelujah. At higit sa espiritual, mga kapatid, dapat lagi tayong busog, lagi tayong matibay sa Panginoon, lagi nating binubulay ang kanyang mga salita. Ngunit habang tayo, kaya nga pag ako'y nananalangin mga kapatid, ang lagi kong sinasabi sa Panginoon, Lord God, hallelujah, bless me, Lord, upang meron kaming mga, habang kami ay narito sa sanlibutan, ay meron kaming makakain. Gayon din ang aking mga kapatirang nakakalat sa buong daigdig, sa pisikal na kalagayan, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Kung tutuusin lang mga kapatid, hallelujah, higit na pinagpala ako ng Panginoong Diyos sa lahat ng mga bagay na gusto kong makontento na mga kapatid, praise God, sa buhay na ibinigay niya sa akin, sa aking mga anak, sa aking pamilya, mga kapatid, praise God, kung ang basihan lang natin ay ang makakain ng 3 beses isang araw. Hallelujah, hallelujah. Ngunit, sadyang lagi kong sinasabi sa Lord, bless me more than what I need. Bless me more than what I need, Lord, so that I can help my brothers and sisters that nangangailangan, lalo na sa mga panahon na ito, Lord God, hallelujah. Masakit sa aking kalooban na nakikita ko o naririnig ko at nalalaman ko ng ating mga ibang mga kapatiran na nakakalat sa buong daigdig, hallelujah, ay nagkukulang sa mga bagay-bagay, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Kaya nga, bilang lingkod ng Panginoon, at hindi lang ako, marami pa mga kapatid, praise God, alam ko na hindi ako yayaman, mga kapatid. Hindi ako magkakamit ng kahit anumang kayamanan sapagkat bawat bagay na dumarating sa aking palad, mga kapatid, hallelujah, ang una kong iniisip ay ang makatulong sa ating kapwa, ang makatulong sa aking mga kapatiran, na lumaki na ang aking mga anak na ganyan. Sometimes nagigilty ako, lalo na kapag inuusig ako ng ibang tao, ng ibang mga kapatiran at sarili kong pamilya na marami kang anak, inuuna mo pang ibang tao. Praise you God, hallelujah. Oh, glorify your name, Jesus Christ. Kung nagkasala man ako sa mga bagay na yan, kung inuusig man ako ng tao dahil sa pagtulong ko sa kapwa, praise you God, at kung masama ang aking ginagawa, ang sabi ko, Lord, ikaw ang nakakakita at nakakaalam ng lahat ng bagay, at ikaw rin ang hahatol ng lahat ng bagay sa bawat paglakad namin. Naalala ko nga ang aking ina nung ako'y maliit pa, mga kapatid, praise God, hallelujah, na nung kami nga ay umalis na sa aming bayan sa Kulyon at nalipat kami dito sa Manila, doon namin na-realize yung hirap at gutom, mga kapatid, sapagkat kami nga ay baguhan dito at wala pang ibang mga kakilala na iba yung buhay dito sa buhay sa probinsya, mga kapatid. Iba yung buhay dito na walang pakialaman, kahit magkakapitbahay kayo, kumakain yung kapitbahay mo, walang pakialam sa mga kapitbahay mo. Hindi katulad dun sa probinsya na kahit sino pwedeng pumasok sa bahay mo. Kung may kape ka dyan, kung may pagkain ka dyan, aalukin ka, pakakainin ka. Minsan nga hindi ka na inaalok, lalo na kung kapalagayan ka na ng loob. Hallelujah. Lumaki akong nakikita kong aking ina na kahit isang gatang na lang ng bigas, mga kapatid, praise God, hahatiin niya pa yun, ibibigay niya pa yun sa iba. So habang lumalaki ka, nagkakaroon ka ng curiosity, tinatanong mo siya, bakit? Tayo nga wala nang makain, binibigay mo pa sa kanila. Ang lagi niyang sinasagot sa akin, hayaan mo yan, hindi tayo mawawala, hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Samantalang sila, araw-araw, humahanap sila ng kanilang kakainin. Glorify your name. Hindi ko pa yan naiintindihan nung ako'y maliit. Ngunit nung ako'y tumanda na, mga kapatid, praise God, hallelujah, at nagkaroon ako ng sariling pamilya,
at nagkaroon ako ng mga iba't ibang mga kaibigan na yun na rin, yun ang aking namana sa aking ina na palakaibigan at matulungin sa kapwa, na hindi ko alam na minsan hindi na rin kalooban ng Panginoong Diyos ang pag-aabuso na ginagawa sa iyo ng kapwa mo. Ngunit patuloy na binibigay ko sa Panginoong Diyos ang lahat ng bagay, na kahit ang aking mga anak ay siyempre siyam sila, merong mata dyan na hindi mo makontrol sa kanyang mga sinasabi, katulad nung aking ginagawa nung ako'y maliit pa. Ganon din ang sinabi ko sa aking mga anak. Kayo, nandyan lang kayo sa aking piling. Lahat ng meron tayo, lahat ng binibigay sa atin ng Panginoong Diyos, natitikman ninyo. Kaya kung ano man yung kaya natin itulong sa ating mga kapatiran, hindi yan para sa kanila, kundi yan ay para sa inyo. Lahat na itinatanim natin ay bumabalik sa atin. Pinagpapala tayo ng Diyos, siksik, liglig, umaapaw. Kaya nga mga kapatid, praise God, hallelujah. Kung kilala mo ang dakilang pastor na hindi nagpapabaya sa kanyang kawan, na lagi niyang tagubilin sa kanyang mga anak, sa kanyang mga lingkod, na pakainin niyo ang aking tupa, alagaan niyo ang aking tupa, pakainin niyo ang aking tupa. Ano pa ba ang hinahanap natin? At patuloy tayo at nagmamatigas tayo sa ating mga kalooban na lumulundag sa kulungan na inilagay sa atin ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos na kahit anong mangyari sa mundong ito, alam natin, hindi niya tayo pababayaan dahil yan ang binili niya sa kanyang mga lingkod. Hallelujah. Na patuloy na sinusugo niya dito sa buong kalupaan, sa apat na sulok ng lupa, ng hangin, upang hanapin ang lahat ng kanyang mga banal. Kahit sa oras na to mga kapatid, ito yung mga panahon ng mga pagsubok mga kapatid. Ikaw, bilang ikaw, alam mo na hindi ka pinababayaan ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Glorify your name, Jesus Christ. Ang sabi nga ng Panginoong Diyos, hallelujah, na ibinalik na niya tayo. Binangon niya ang Panginoong Jesus at binalik na natin ang sarili natin sa dakilang pastor ng ating kaluluwa. Sa Hebrew 13:20, nasusulat yan mga kapatid na kung kinikilala mo kung sino yung nagsabi ng ako ang mabuting pastor at pinauubaya mo sa kanya ang pagpapastol ng iyong kaluluwa, hallelujah, ay hindi kailanman ay hindi kanya pababayaan. So ngayon mga kapatid, praise God, hallelujah, naungkat natin ang mga bagay na to sapagkat ito yung panahon na minsan masasabi mo na magagalit ka sa iyong sarili na bakit, ano yung ginawa nila, bakit, ano ang gustong pahiwatig ng mundo, kung sino yung kumukontrol sa daigdig na to, na kinukontrol niya pati ang mga lingkod ng Panginoong Diyos na hindi magsama-sama, na hindi makapagpuri-puri sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Oh, glorify your name, Jesus Christ. Ngunit hindi kayo magtatagumpay. Kahit anong pigil ninyo na mawasak ang kingdom of God na darating sa daigdig na to, ay hindi magaganap yun, sapagkat ang Espiritu ng Panginoong Diyos na siyang lumulukob sa lahat ng kanyang mga lingkod at sa kanyang lahat ng mga anak upang magpuri sa Panginoong Diyos, ay hindi ninyo mapipigil at hindi mapapatay. Ngunit masakit na katotohanan na ito yung sinasabi ng Panginoong Diyos, sino bang makakapaghiwalay sa inyo, sa akin, sa pag-ibig ninyo sa akin? Ang kahirapan, ang kagutuman, ang lahat ng mga bagay na dumarating. No, walang mga kapatid, praise God. Although nakakamiss yung mga bagay na nayayakap mo yung brothers mo, yung sister mo, kahit hindi mo nga kapatiran, lalo na ako, masalubong ko yung mga bata dyan sa lansangan, beso-beso, embrace talaga, doon talaga natin napaparamdam yung pagmamahal ng bawat isa sa atin. Ngunit, inalis yun ni Satanas sa atin. May distansya, 6 na pulgada. 6 na feet, mga kapatid, praise God, isang metro dapat ang distancing natin sa bawat isa. Hallelujah, praise God. Na nakatakip pa ang ating mga mukha, na pinipigilan tayong bumati, magpapuri, magkumis. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang banal na salita na huwag ninyong kalimutan ang halik ng isang banal. Praise you God. Kung bakit ginagawa natin yun mga kapatid. Pero kahit si
Prime Minister Benjamin Netanyahu, mga kapatid, yan ang lagi niyang sinasabi. Mag-alcohol ng kamay, wash your hands, tapos wag kalimutan yung distancing at wag makikipag-shake hands at wag makipag-beso-beso. Lahat yan inalis natin ng dyablo. Inalis niya yung init ng pagmamahal sa bawat isa. Ngunit kailangan ba nating matisod, mga kapatid? Kailangan ba nating malumbay? Hindi. Dahil sinabi yan ng Panginoong Diyos, pinahiwatig na yan. Noon pa, mula pa noon, sinabi niya na sa atin, sasaktan ko ang mga tupa, mangangalat kayo, iiwan ninyo ako. Kung wala kang banal na espiritu, kung hindi mo alam ang mga kaganapang to, kung hindi ka nahanda at hindi natin napag-alaman ng mga bagay na to, iisipin mo na walang kabuluhan ang lahat ng ating mga ginagawa. At unti-unti kang malalayo at mapopokus ang iyong mga bagay sa sanlibutan at manlalamig ka sa gawain ng Panginoon. Ang sabi niya, because iniquity shall abound, the love of many shall wax so, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Huwag tayo magpatalo, mga kapatid. Endure natin to. Magwawagi tayo, magtatagumpay tayo dahil ang pag-ibig ng Panginoong Diyos ang susi ng lahat. Hallelujah. Glorify your name. Kaya bilang lingkod ng Panginoong Diyos, tinatawagan ko ang lahat ng mga pastor sa lupa na hindi pa isinusuko ang kanilang titulo sa dakilang pastor. Na alam ko sa oras na to, kung hindi man ninyo nagagampanan ng mga tungkulin ninyo, hindi nyo nahahanap ang mga tupa nyong nagugutom, hindi nyo nahahanap ang mga sinasasakupan ninyo, ang mga miyembro nyong nagkukulang, napipilay, may mga karamdaman dahil inuuna nyo ang sarili nyo o kulang pang mga bagay sa inyo. Sapagkat hindi lingid sa atin, hindi tayo nakapaghanda, maraming hindi nakapaghanda, maraming pagkukulang sa mga oras ito, maraming nagkukulang, maraming dumadaing. Bagamat alam ko ang lahat ng mga lingkod ng Panginoong Diyos, ang lahat ng mga anak ng Diyos, hallelujah, ay hindi matitinag. Kung hindi mo sila tatanungin o hindi sila magsasalita, hindi mo malalamang nagugutom sila. Hindi mo malalamang naghihirap sila. Sapagkat ayaw namin kaladkarin ang Panginoong Diyos sa lansangan o lumapit sa mga Egyptian, sa mga taong umaasa sa mga flesh ng mga tao na hindi naman makakapagbigay sa iyo ng kalakasan, bagkos mabibigo ka lamang kapag umasa ka sa mga pharaoh of this world, sa modern pharaoh of this world, ay mabibigo ka lamang. Kahit may kakayahan silang tumulong, kahit nandiyan na ang mga bagay-bagay para ipakain sa kanilang mga nasasakupan, ipinagdadamot pa nila yun. Halos urong-sulong pa sila na ibigay. Ibibigay na lang nila pero kinakabig nila ulit. Bakit? Wala silang banal na espiritu. Hindi nila nararamdaman ang calling ng Panginoong Diyos. Hindi nila natatandaan ang mga bili ng Panginoong Diyos kung paano ang sukatan ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Ang sabi nga ng Panginoong Diyos, ang magsabi ng wala ay kukunin pa niya. Ang magsabi ng meron ay dadagdagan pa niya. Hallelujah. Kaya't lalo tayong naghihirap, lalo tayong nalulugmok sa kahirapan dahil ipinagdadamot natin yung mga bagay-bagay. So, kapag meron ka dyan at binigay mo, papalitan yan, papalitan. Huwag kang matatakot na kapag binigay mo yan ay mawawalan. Walang nakasulat kahit isa man dito na pag nagbigay ka ay mawawalan ka. Ngunit bibigyan ka, siksik-liglig, umaapaw pa. Hallelujah, glorify your name, Jesus Christ, King of Israel. Ito ang katuparan ng lahat ng sinalita ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Woe unto you. Na nagsasabing, pastor kayo, nag-graduate kayo sa lahat ng mga paaralan upang pamunuan ang mga tupa ng Diyos. Ngunit ngayon ay nangangalat at hindi man lamang ninyo hinahanap. Glorify your name, Jesus Christ, King of Israel. Hallelujah. Basahin ko to, mga kapatid. Praise God. At kahit hindi na natin ipaliwanag, malalaman natin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kung ano ang kalooban ng Panginoong Diyos sa panahon ito. Hallelujah. Glorify your name. Ang salita ng Panginoong Diyos ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, manghula ka laban sa mga pastor ng Israel. Manghula ka at iyong sabihin sa kanila, sa aba ng mga pastor ng Israel. Hallelujah. Pinakakain ng kanilang sarili, hindi baga dapat pakainin ng mga pastor ang mga tupa? Oh, glorify your name. Kayo'y nagsikain ng gatas at kayo'y nangagdadamit sa inyong lana. Inyong pinapatay ang mga pinataba, ngunit hindi ninyo pinakakain ang mga tupa. Hindi ninyo
pinalalakas ang payat, o inyo mang pinagagaling ang may sakit, o inyo mang tinatalian ang may bali, o inyo mang ibinabalik ang naliligaw, o inyo mang hinahanap ang nawala, kundi inyong paunang may karahasan at may kahigpitan. Hallelujah, glorify. May pinagpunuang, may karahasan at may kahigpitan. At sila'y nangalat dahil sa walang pastor, at sila'y naging pagkain sa lahat ng hayop sa parang, at sila'y nangalat. Hallelujah. At sila'y nangalat dahil sa walang pastor, at sila'y naging pagkain sa lahat ng hayop sa parang, at sila'y nangalat. Ang aking mga tupa ay nagsilaboy sa lahat ng bundok, at sa lahat ng matataas na burol. Ang aking mga tupa ay nangalat sa buong ibabaw ng lupa, at walang nagsisiyasat umahanap sa kanila. Glorify your name, O God. Hallelujah. Hinahanap nyo ba? Kahit sa mga kabundukan o saang sulok man sila ng lugar ngayon nakalagay, ito yung panahon na walang sasakyan, ito yung panahon na kailangan mo ng mga travel pass, quarantine pass bago tayo makapunta sa mga sulok-sulok. Di ba hindi mo nagagampanan ang tungkulin mo? Praise you God, hallelujah, glorify your name. Kaya kayong mga pastor, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, walang pagsala na dahil sa aking mga tupa ay naging samsam, at ang aking mga tupa ay naging pagkain sa lahat ng hayop sa parang, sapagkat walang pastor, o hinanap man ng aking mga pastor ang aking mga tupa, kundi ang mga pastor ay nagsikain at hindi pinakain ang aking mga tupa. Kaya't o kayong mga pastor, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito ako'y laban sa mga pastor. Aking aalisin ang aking mga tupa sa kanilang kamay, at akin silang patitigilin sa pagpapakain ng mga tupa, at hindi na naman pakakanin ng mga pastor ang kanilang sarili. Aking ililigtas ang aking mga tupa sa kanilang bibig, upang huwag maging pagkain sa kanila. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, ako sa makatuwid bagay ako, sisiyasat ng aking mga tupa, at ang aking hahanapin sila. Glorify your name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kung paanong hinahanap ng pastor ang kanyang kawan, sa kaarawan ng siya'y sa gitna ng kanyang mga tupa na nangangalat, gayon ko hahanapin ang aking mga tupa, at ililigtas ko sila sa lahat ng dako na kanilang pinangalatan sa maulap at madilim na araw. Oh, hallelujah. At aking ilalabas sila sa mga bayan, at pipisanin ko sila mula sa mga lupain, at dadalhin ko sila sa kanilang mga bundok ng Israel, sa tabi ng daan ng tubig, at sa lahat ng tinatahanang dako sa lupain. Aking papakainin sila sa mabuting pastulan, at sa mataas na bundok at kataasan ng Israel, malalagay ang kanilang kulungan. Doon maghihiga sila sa mabuting kulungan at sa matabang pastulan, at manginginain sila sa mga bundok ng Israel. Ako ay magiging kanilang pastor, at aking mga tupa, at aking pahihingahin sila, sabi ng Panginoong Diyos. Aking hanapin ang nawala, at ibabalik ang naligaw, at tatalian ang nabalian, at palalakasin ang may sakit, ngunit aking lilipulin ang mataba at malakas, aking pakakainin sila sa katuwiran. Oh, glorify your name, Jesus Christ, King of Israel. Hallelujah. Diba mga kapatid, praise God, ang sabi niya dito, ang aking pakakainin sila sa mabuting pastulan. Sino ba yung nangako mga kapatid, praise God, hallelujah, sa awit ni David? Ang sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. He make me to lie down into the green pasture. He leads me beside the still waters. He restored my soul for His name's sake. Hallelujah. Though I walk into the valleys of shadows of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and the staff, they comfort me. Though persuadable before me in the presence of my enemy, Thou anointed my head with oil, and my cup ran over. Hindi maubusan mga kapatid. And last, surely the goodness of mercy shall follow me in all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So ayan ang pangako ng Panginoong Diyos, hallelujah. Glorify your name, hallelujah, na ang sabi niya, ang Panginoon ng aking pastor, ako'y kanyang pinahinga sa lilim ng kanyang pastulan. Ibinabalik niya ang aking kaluluwa, alang-alang sa kanyang pangalan. Kapag nakikita niya ang kanyang mga anak na nanghihina,
ng lulupaypay, pinalalakas niya, binabalik niya ang kalakasan dahil sa kanyang pangalan. Ibig sabihin, parang anak mo, siyempre pag anak mo dala-dala yung pangalan, ayaw mo na yung pangalan mo ay nakakaladkad, ayaw mo yung pangalan mo nadudungisan. So, dahil nakakonect tayo sa dakilang pastor, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya papayagan na mapupulaan ang kanyang mga anak na nakikitang nagugutom, naghihirap. Ang sabi niya, palalakasin niya, alang-alang sa kanyang pangalan, ibabalik niya, ipoprovide niya ang lahat ng bagay upang makita ng lahat ng mga tao dito na hindi kayo nagkamali ng pagpili, ng pagsuko ng inyong mga sarili na magpasakop sa dakilang pastor. Hallelujah. Ang sabi niya, bagamat ako'y lumalakad sa lilim ng kamatayan, wala akong dapat katakutan. Kahit sa anumang mga sakuna, anong pestilences, anumang salot na darating sa daigdig na to, dumating ang war, gera, ang lahat ng bagay, huwag kang matakot sapagkat ikaw ay nasa akin, siya ay sumasa akin. Ang sabi niya sa 4, mga kapatid, praise God, hallelujah. The rod and the staff, ang kanyang mga tungkod at pamalo ay nagsisunod sa akin, mga kapatid, praise God, hallelujah. Babantayan niya, kahit sa harapan, bibigyan niya ako ng dulang sa harapan ng aking mga kaaway. Siya yung lagi nangunguna. Sino yung aaway sa akin? Para siyang magulang na tatabigin niya kanya at itatago kanya sa likuran niya at siya ang makikipag-away, makikipag-alit, makikipagdigma. Vengeance is mine. Sabi niya, akong bahala sa kanila. Hallelujah. At surely the goodness of mercy at ang lahat ng kahabagan at kawaan ng Panginoong Diyos ay susunod sa iyo sa lahat ng oras ng iyong buhay. So ano pa, mga kapatid? Ano pa yung ayaw mo? Ano pa yung dahilan kung bakit ayaw mong bumalik? Ayaw mong ibigay ang sarili mo at magpasakop sa dakilang pastor, the great shepherd of our soul. Hallelujah. Jesus Christ. Hallelujah. Yan ang nagsabi, ako ang mabuting pastor. Binigay ko ang aking buhay alang-alang sa mga tupa. Sino yung kayang magbigay ng kanyang buhay alang-alang sa iyong kapwa? Hallelujah. Glorify your name. Glorify your name, Jesus Christ. Hallelujah. Lord, help us, Lord, to do your will. Hallelujah. In accordance to the will of our Father in heaven. Glorify your name. Hallelujah. Ang sabi niya dito, mga kapatid, praise God. At tungkol sa inyo, o aking kawan. Hallelujah. O tungkol sa inyo, aking kawan, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito ako'y humahatol sa gitna ng mga hayop at hayop, sa gitna ng mga lalaking tupa at mga kambing na lalaki. Inakalabagan ninyong munting bagay sa inyo ang kumain sa mabuting pastulan, ngunit inyong nararapat na yapakan ang inyong mga paa ang nalabi sa mga pastulan at umiinom sa malinaw na tubig, ngunit inyong marapat na lampisawan ng inyong mga paa ang mga nalabi. Oh, hallelujah. Napaka-unfair, napaka-greedy ninyo. Kung kayo ay nakakakain sa mga panahon na to at nakakahiga at nakakatulog, samantalang alam ninyo na ang mga anak ng Panginoong Diyos na nangangalat, hallelujah, ay nangangapa sa kadiliman, na kailangan natin silang agawin sa apoy sa mga oras na to. Baka kahit panalangin hindi nyo na nagagawa. Hallelujah. Wake up, my brothers and sisters. Hallelujah. O tungkol sa aking mga tupa, kanilang kinakain ng inyong mga niyapakan, inyong mga paa, kanilang iniinom ang mga nilampasawa ng inyong mga paa. Pwede, pero mga tira-tirahan na lang. Binibigyan niyo pero pahagis pa. Hallelujah. Glorify your name. Ang bawat ginagawa natin sa ating kapwa, mga kapatid, ginagawa natin sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Huwag tayong magbibigay ng mga bagay na tira-tira na lang natin. Huwag tayong magbibigay ng mga bagay na labag sa ating kalooban. Hallelujah. Glorify your name. Diyan nagkasala si Cain, mga kapatid. Si Cain at si Abel. Si Abel, lahat ng mga bagay na mga magaganda, matataba, malilinis, yun ang inhandog niya sa ating Panginoong Diyos. Samantalang si Cain, pinili niya ang lahat ng mga sira, mga pilay, mga pangit, yun ang kanyang hinandog. Diyan mo makikilala ang tunay na nagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Kasi ang blood ng Panginoong Diyos is precious. Ang pangalan ng Panginoong Diyos ay wonderful and mighty. So, ibinigay ng Panginoong Diyos ang lahat-lahat ng para sa Kanya. Bumaba siya sa Kanyang trono at nagtumira siya sa kahirapan. Dinanas niya ang lahat ng bagay dito sa mundo para wala tayong may reklamo sa Kanya. So, kapag tayo sumusunod sa Panginoong Diyos, kailangan hindi natin kailangan higitan ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Ngunit ang sabi niya, love me with all your heart, soul, strength, and mind, and love your neighbor as much as you love yourself. Kung paano mo ginugustong alagaan ng sarili, kung ano yung gusto mo para sa sarili mo, yun din dapat ang desire natin para sa lahat.
Hallelujah. Huwag tayong makasarili, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Glorify your name, Jesus Christ, King of Israel. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa kanila. Narito ako, sa mga tuwid bagay ako, ay hahatol sa mga matatabang tupa at sa mga payat na tupa. Sapagkat inyong itinulak sa tagiliran ang mga at ng balikat ng inyong sinuwag ang inyong mga sungay ang lahat ng may sakit, hanggang sa inyong mapangalat sila. Kaya't aking ililigtas ang aking kawan. Thank you, Jesus. Hallelujah. At hindi na sila magiging samsam, at ako'y hahatol sa tupa at tupa. Oh, hallelujah. At ako'y maglalagay ng isang pastor sa kanila, at kanyang papastulin siya sa makatuwid bagay ang aking lingkod na si David, ang kanyang papastulin, at siya ay magiging kanilang pastor. At akong Panginoon ay magiging kanilang Diyos, at ang aking lingkod na si David ay prinsipe sa kanila. Akong Panginoon ang nagsalita. Ako'y makikipagtipan sa aking mga tipan ng kapayapaan, aking papawiin ang mga masamang hayop sa lupain, at sila'y magsisitahang tiwasay sa ilang at mga tutulong sa mga gubat. Oh, glorify your name. Hallelujah. Aking gagawing mapalad sila at mga dakong na nga sa palibot ng aking borol, at aking palalagpakin ng ulan sa kapanahunan, at magkakaroon ng ulan at pagpapala. At ang mga punong kahoy sa parang ay magbubunga, at ang lupa ay magsisibol sa halamanan niya, at magsititiwasay ang kanilang lupain, at kanilang malalaman na akong Panginoon pagkang aking binali ang tali ng kanilang pamatok, at aking naliligtas sila sa kamay ng mga pinaglilingkuran nila. Oh, hallelujah. Glorify your name, God. Move your Holy Spirit, Lord God. Hallelujah, Jesus. Glorify your name. At sila'y hindi na magiging pinakahuli sa mga bansa, o lalamunin man sila ng hayop sa lupa, kundi sila'y magsisitahang tiwasay at walang tatakot sa kanila. At aking pagkakaloban sila ng mga pananim na ikababantog, at sila'y hindi na magalilipol pa sa gutom sa lupain, at magtataglay pa man ang kahihiyan sa mga bansa. At kanilang malalaman na akong Panginoon nilang Diyos, at sumasa kanila. At sila sa sangbahayan ni Israel ay aking bayan, sabi ng Panginoong Diyos. At kayong mga tupa ko, na mga tupa sa aking pastulan, ay mga tao, at ako'y inyong Diyos, sabi ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Glorify your name. So yung mga binasa natin kanina, mga kapatid, narinig natin na ako'y hahatol sa mga tupa-tupa. Hatol siya sa mga tao-tao. Sinabi niya, at kayong mga tupa ko, na ang mga tupa ng aking pastulan ay ang mga tao. Praise God. Significant symbol niya yung tupa at kambing, mga kapatid. Praise God. Ginamit na simbolo ang tupa at kambing. Ang mga tupa, mga kapatid, umiiyak lang yan. Sumusunod sa pastor kahit anong gawin mo. Praise God. Hallelujah. Samantalang ang mga kambing, mga kapatid, ay patuloy na nagmamatigas, nagre-rebelte. Kahit anong kulong sa kanila ng Panginoong Diyos, sa kulungan na ibinigay na ng Panginoong Diyos, tumatalon sila. Gusto nila doon sa lugar na malaya. Gusto nila doon sa lugar na walang sasaway sa kanila. Hallelujah, hallelujah. Kaya ngayon, dahil tumalon sila sa mga kulungan, nasilo sila ng kaaway, at nasa gitna sila ngayon ng patayan, mga kapatid. Sapagkat lilipulin ng Panginoong Diyos ang lahat ng mga tao na nagpapalaboy-laboy at hindi nagpapasakop sa Kanya, at patuloy na sumasalansang sa salita ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Ang sabi niya dito, ako'y maglalagay ng isang pastor sa kanila, at kanyang papasulin sa makatuwid bagay ang aking lingkod na si David, ang kanyang papasulin sila, at sila'y magiging kanilang pastor. Hallelujah. Sa generasyon natin, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, praise God, nawala na si David. Sino yung tinutukoy ng Panginoong Diyos na binigay niya upang magpastol sa kanyang mga tupa? Sabi sa Isaiah, mga kapatid, praise God, hallelujah, glorify your name, Isaiah 11:1, at may lalabas na uusbong sa puno ni Isay, isang sanga mula sa kanyang mga ugat ay magbubunga, at ang Espiritu ng Panginoon ay isa sa kanya, ang diwa ng karunungan at kaunawaan, ang diwa ng payo at katibayan, ang diwa ng kaalaman at ng takot sa Panginoong Diyos. Hallelujah. So, si Isay, mga kapatid, yan ang magulang ni David. Ang sabi niya, may uusbong sa ugat ni Isay, na binigyan ng Panginoon ng karunungan, ng kaalaman, upang manguna sa kanyang bayan. Sino yan, mga kapatid? Praise God, hallelujah. Bukod sa sinabi ng Panginoong Diyos na pinakilala niya, ako ang mabuting pastor, ibinigay ko ang aking buhay para sa mga tupa.
Sinabi rin dito mga kapatid, praise God, hallelujah, sa Luke 4:18, sabi ng Panginoong Diyos, hallelujah, nang siya'y nangangaral, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag ang mga bihag, ang aking pagliligtas, at ang mga bulag ang mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kaalaman ng nangaapi, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoong, hallelujah, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon, to preach the acceptable year of the Lord. Hallelujah, glorify your name. The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. Hallelujah. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and the recovering of sight to the blind, and to set at liberty them that are bruised. Hallelujah. Glorify your name. Glorify your name, O God. Hallelujah. Jesus Christ, King of Israel. Hallelujah. Salamat, Panginoon, at hindi mo kami iniwan. Hindi mo kami pinabayaan. Lagi kang nandyan, nakatingin sa amin. Hindi mo pinababayaan ang lahat ng mga tupa mo na mawaglit sa iyong paningin. Hinahanap mo ang lahat ng mga napipilay, mga may karamdaman, na patuloy mong inaagaw sa kulungan ng iba. Ang lahat ng iyong mga anak na patuloy na nagtatampisaw sa mga balo na walang tubig, na kasi dahil nakapiring sila at mga bingi sila, na hindi nila naririnig ang pagtawag mo, Panginoon. Hallelujah. At buksan mo ang kanilang mga mata na makita kanila, mahanap na nila ang dako na ibinigay mo para sa iyong mga anak. Hallelujah. Glorify your name, O Jesus Christ, King of Israel. Tunay nga mga kapatid, praise God, hallelujah, kapag ibinalik mo na ang iyong sarili at tinanggap mo sa iyong sarili, mga kapatid, praise God, hallelujah, na dati kang ligaw, hallelujah, na nahanap mo ang dakilang pastor, mga kapatid, praise God, sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaligaw, datapat ngayoy nangagbalik kayo sa pastor o obispo ng inyong mga kaluluwa. Dati mga ligaw tayo, mga kapatid, praise God, hanap ng hanap, katok ng katok, hinahanap natin ang kalinga ng kapwa natin na hindi natin mahanap sa kanila, na hindi natin makita-kita, mga kapatid, sapagkat ang bagay na yon ay kayang ibigay lamang ng dakilang pastor, mga kapatid, praise God. Kaya't ikaw na naliligaw, na nakakarinig ng tinig ng banal na espiritu sa mga panahon na ito, hallelujah, buksan mo ang iyong tenga, buksan mo ang iyong mata, isuko mo ang iyong sarili, isuko mo ang lahat ng meron ka sa Panginoong Diyos, hallelujah, at magpasakop ka sa Kanya bilang dakilang pastor at obispo ng iyong kaluluwa. Sapagkat, sabi nga niya dito, mga kapatid, praise God, hallelujah, oh, glorify your name, Jesus Christ, King of New Israel. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo, ipagtanim ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan. I am the way, the truth, and the life, ang sabi ng Panginoong Diyos. Ito yung sinabi niya sa Jeremiah 6:16. Hallelujah. Kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo doon at kayo'y makakasumpong ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. At ako'y naglagay ng mga bantay sa inyo na aking sinasabi, inyong pakinggan ang tunog ng pakakak, ngunit kanilang sinabi, hindi kami makikinig. Oh, hallelujah. Nagkulang ba ang ating Panginoong Diyos? Simula sa umpisa hanggang sa katapusan ng kanyang mga salita, lagi niyang sinasabi, makinig kayo sa lahat ng mga inutusan ko na magsalita alang-alang sa Panginoon, upang mahanap na ang lahat ng kanyang mga banal, ang lahat ng kanyang mga hinirang, na kanyang pamumunuan, hallelujah, na kanyang paghaharian, na darating na kaharian dito sa lupa gaya ng sa langit, mga kapatid, praise God, hallelujah. Pumadatnan ka ng Panginoon na nagtatampisaw diyan sa parang, na nagtatampisaw kasama ng mga hayop at ng mga matatabang tupa na nakahanda na para sa patayan,
Hallelujah, glorify your name, Jesus Christ, King of Israel. Sino ang may kasalanan? Sapagkat ang sabi mo, hindi ako magsisilakad doon. Kanilang sinabi, hindi kami makikinig. Glorify your name, God. Hallelujah. Sino ba nagsabi? I am the way, the truth, and the life. Diba? Kundi sa Panginoong Jesus, walang makakapasok sa kaharian ng langit. So makinig tayo mga kapatid. Walang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao upang upang magkaroon tayo ng sapat na kaligtasan. Wala nang iba mga kapatid. Sinasabi ko sa inyo, hallelujah, mga kapatid, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay upang magkaroon tayo ng sapat na kaligtasan. Lalo na sa panahong ito mga kapatid. Praise God, hallelujah. Purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Tunay na pakabuti ng Panginoong Diyos, hallelujah, sapagkat siya ay darating upang pagharian niya ang lahat ng mga tupa niya mga kapatid. Praise God, hallelujah. Sapagkat ang sabi niya, ang aking mga tupa ay ang nakikinig sa aking mga salita. Praise God, hallelujah. Kasi ang salita ng Panginoon, faith cometh by hearing, hearing the words of God, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Kung hindi ka binigyan ng Panginoon ng diwa, ng karunungan, ng kaalaman na magsalita ng kanyang mga salita, ay hindi mo maipangaral ang salita ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Ngunit dahil sa kanyang kabutihan at kawaan na patuloy na sinusugod niya ang lahat ng kanyang mga lingkod, na binigyan niya ng Espiritu ng Panginoong Diyos, hallelujah, upang masiyasat natin kung sino ang kaisa natin sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah, hallelujah. Glorify your name. Sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila, at sila'y papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay, at papahiri ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mga mata. Glorify your name. Hallelujah. Wala nang duda mga kapatid, at walang pag-aalinlangan. Ang dakilang pastor lamang na nasa gitna na natin mga kapatid, na tumatawag sa atin, hallelujah, ngunit patuloy na nagmamatigas ang kanyang mga lingkod. Hallelujah. Glorify your name. Hallelujah. Hallelujah. Huwag tayong magsawa mga kapatid. Praise God. Patuloy nating patunugin ang pakakak ng Panginoong Diyos upang marinig ng kanyang mga tupa ang tinig ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Sabi nga ng isang mangaral mga kapatid, na lahat ng mga ibon dyan mga kapatid, praise God, iba't ibang mga ibon man yan, salo-salo mga ibon-ibon, sisiw ng manok, sisiw ng agila, sisiw ng maya, sisiw ng uwak, lahat yan, kapag alam nila kung sino yung kanilang mga magulang, kung ano yung tunog, kung tatawagin na sila ng kanilang mga magulang. So, kapag kilala mo kung sino yung magulang mo, kung sino yung Panginoon mo, malayo pa lang mga kapatid, nadadama na natin yan. Nadadama na natin ang Espiritu ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Kaya't magsiyasa tayo mga kapatid, huwag tayong pabulag, huwag tayong, alam na natin, nahanap na natin, nasumpungan na natin ang pastulan ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Kung saan ang bukal ng tubig ay umaapaw, hindi ka mauuhaw. Huwag ka nang lumabas mga kapatid upang sumunod sa mga aral na wala naman sa katotohanan at hindi makakasumpong ng kaligtasan. Oh, hallelujah, glorify your name. To God be all the glory. We honor you, Lord. We give you all our strength, God. Hallelujah, sa mga panahon na to. Ikaw lamang ang aming kandungan. Ikaw lamang ang aming kaligtasan. Wala nang iba. Kaya't sa alang-alang sa lahat ng mga banal na kakalat sa buong daigdig ay sa Espiritu at Totohanan, nananangan sa dugo ng tipan sa tipan ng pakikipagkapatiran, Panginoon. Patuloy mong palakasin ang lingkod, Ama, at patuloy mong pagpapalain more than what I need, so that I can find them, I can feed them, Lord God, I can care them, Lord, according to your will and purpose and plan, O God. Hallelujah. Until the day na makita ng lahat ng mga tao na nakatayo ang Jesus Christ, King of Israel, house of worship for the Lord God of Israel, for the regenerated sons and daughters all throughout the land. In Jesus' name, hallelujah, amen. I love you all. To God be all the glory. Jesus Christ, King of Israel. Thank you, Jesus.